Hello! Magandang hapon po! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME or for Micro, Small, and Medium Enterprise. Nag-post ako sa aking page na kung sino po ang taxpayer na nag-register nitong fourth quarter 2023. So, kung nag-register noong October, November, December, so nag-register lamang noong fourth quarter 2023. Then, nagbanggit din ako na totoo ba na walang babayarang tax kapag below 250,000 ang iyong annual gross sales? So, totoo po yon dahil exempted po ang ating gross receipts up to 250,000. Yun. Walang income tax, yan. Kapag nag-avail ng 8% income tax rate. So, nag-post din ako ng 8% income tax rate ay hindi po applicable sa mga land transport operators dahil nag-fall sila sa category ng other percentage taxes na 3%. So, ngayon, dito naman tayo sa another line of business. Common na kasi yung mga retail business. Ito naman, medyo bago sa akin dahil nag-message to sa akin at nagpapatulong. So, itong taxpayer na nagpa-assist sa akin, ang kanyang line of business ay courier service. Isa siyang Lazada rider. So ngayon ko lang nalaman na ang mga Lazada riders pala ay may sarili silang registration. So, contractors bali sila ng Lazada sa kanilang delivery service. So, separate naman siya dito sa, di ba, Grab? Yun ay Grab car kasi ang tinatransport niya ay passengers, persons. Ito namang Lazada rider, ang tinatransport naman niya ay mga parcels. So, pwede siyang mag-avail ng 8% income tax rate. Tapos sabi ko, sige, tulungan kita. Ako bahala sa'yo. Tuturuan kita kung paano na wala kang babayarang percentage tax kahit meron siya sa tax type na percentage tax. So, dito siya, registered siya sa BIR noong October 2, 2023. Mayroon siyang tax types na quarterly percentage tax. Ang form na ginagamit ay 2551Q na dapat due ngayon, January 25, 2024. Ang fourth quarter, yun dapat ngayon. So, sa another tax type niya is quarterly income tax using BIR Form 1701Q at annual income tax using BIR Form 1701. Kapag mag-avail naman ng 8% income tax rate, 1701A ang gagamitin. Binigyan ko siya ng format ko ng books of accounts para sa service type industry or a service type business. So, ang kanyang total gross receipts ay 264,859. Ang exemption natin ay 250,000. So, may sobra. Sobra na na taxable income. 250,000 na. May sobra na 14,859. Pag multiply mo yan ng 8%,
Magkano lang? 1,188. Pero, pag nag-file na tayo ng income tax return, wala tayong babayaran dyan. Dahil meron siyang BIR Form 2307 na nabawas nan din ng Lazada sa kanyang income payments. So, may isang option kung paano mag-avail ng 8% income tax rate through 2551Q. Papakita ko sa inyo kung paano po. Napakasimple lang. Pwede ko ngang i-chat sa inyo kung paano gagawin. Pero marami kasing nagsasabi, may video ka nito. So, gagawin natin ng video. Ito. So, punta na tayo dito sa aking EBIR form package 7.9.4.2. Meron na po akong tutorial video nito. Kaka-post ko lang. I-follow nyo na lang po kung paano mag-download at mag-install nitong EBIR form package. So, kung first time mo pa lang na mag-open ito, mag-encode ka muna ng iyong tax identification number. Ako, nakapag-encode na ako nung pag-download ko nito. So, meron na akong details dito. Okay. Ang aking line of business ay courier service. Then, automatic na siya yung mga taxpayer details. Dito sa list of forms, hanapin ang 2551Q V2018. Yan yung latest version ng ating quarterly percentage tax. Then, click fill up. Okay, background information save. Okay, ito na yung ating form. I-click itong calendar. O, mag-ingat po dito dahil 2024 po yung lumalabas na year. Palitan ito ng year 2023. Ang ating pinafile ay for the fourth quarter 2023. Okay. So, automatic na siyang mag-fill up yung ibang mga details. Okay. Dito tayo sa line number 13. Ito po yung pinaka-importante. Line number 13, only for individuals whose sales receipts and are subject to percentage tax under Section 113 of the Tax Code as amended. What income tax rate are you availing? Choose one. So, dapat if you feel ito kapag first time mong mag-file ng 2551Q. Okay, eto na guys, tutok na. Look and listen. Ito po ang itik, yung small circle na 8% income tax rate on gross sales, receipts, and others. Okay? So, nag-gray na siya. Hindi mo na kailangan mag-enter ng mga amounts kasi nag-choose ka ng 8% income tax rate. Then, save. Okay? Click validate. Validation successful. O, pwede na itong i-print sa PDF lang muna kung wala kang printer. I-save mo na for future printing. So, madami na akong video kung paano mag-print. Cancel ko na lang para hindi tayo magtagal. Then, pindutin itong submit final copy.
Please ensure that you have internet access and a valid email address is indicated in your tax return. Are you sure you want to submit? Click OK. Then, mag-click ng OK sa EBIR Forms Revised Terms of Service Agreement. Pag successful ang iyong submission, magkakaroon siya ng message na Submit Successful. So, nakikita nyo na rin siguro sa other videos ko. So, dahil sample ko lang po ito, hindi ko na siya i-click ng OK. So, abangan nyo na lang po ang pag-file ko ng Annual Income Tax Return using EBIR Form 1701A. Okay guys, sana may natutunan kayo sa aking video ngayon. Maraming salamat po sa pagbisita sa aking channel. Kung marami po kayong kakilala, may mga kakilala, kaibigan kayo, mga kasama na Lazada riders na registered sa BIR at namumroblema ng kanilang babayarang tax sa BIR, pwede nyo pong i-share itong video na ito. Maraming salamat po sa panunood. Bye!